tayong mga peaceful protest, mga nagsasalita dahil dito sa kanilang mga intimidation, political persecution. Ano, by the way, ano para sa kaalaman ng ating mga kababayan, pag sinabi niyo po bang bilang isang destabilizador, okay? Mm. Ano po bang ibig sabihin yan, attorney? Well, pag sinabi mo kasing political stabilization, balikan lang natin yung basic concept nito, no? Na ito ay nagre-refer sa isang proseso na ang political system halimbawa ng isang bansa ay unstable. Kaya merong tinatawag nating yung mga kulay na kung saan ay may disruption sa governance ng leadership. Merong social unrest, yung increased social unrest at yung potential conflict, no? Pero sa kasaysayan ng political destabilization, saan ba namumula ang political destabilization? So kahit na ito sa karanasan natin sa ating bansa, unang-una, kung nape-perceive at nakikita, nasisilayan ng sambayan ng Pilipino na merong government inefficiency, yung political institutions and governance itself ay in question. Kasi nakikita ng sambayanan na you are failing to function effectively, no? So na kung saan ay umaabot 'yon sa tinatawag nating poor decision making at lack of public services. At yan naman ang natutunghayan natin kasi sa mga promesa na ginawa ng administrasyon na ito, alam mo Maharlika, nasaan yung 20 pesos na bigas? Nasaan yung mababang kuryente? Nasaan yung tinatawag natin na economic opportunities as mas maraming trabaho? So, alam naman natin ang nangyayari sa batayang sektor. Sa katutubo, na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa yung tinatawag nating illegal claims nila sa ancestral lands. Ito ngayon, karapatan ng mga mangingisda na kung saan ay nagkaroon ng matinding tensyon na imbis na pag-usapan kung paano i-exploit yung mga rich resources sa South China Sea, ay hindi sila makapangisda dahil sa tension na ito na ang kalakaran ay digmaan at hindi kapayapaan. So, doon sa destabilization, nandyan din yung characteristic ng rule of law, yung breakdown, no? Kasi makikita natin minsan sa ating society, sa ating lipunan, ay merong breakdown of laws dahil hindi ito ina-apply ng patas, no? Imbis na nakapiring yung mata ng katarungan, ay yung isang mata nakabukas at tinitignan at hindi balanse. Hindi balanse sa sistemang legal. Kung ano yung batas ng mayaman, iba yung batas ng mahirap. Mantakin mo yan, naalala ko yan, nangyayari pa rin ngayon sa bansa natin yan. Alam mo, Maharlika, na yung mga naguhurakot, yung tinatawag nating institutionalized bureaucratic corruption na daan-daang milyon ang ninanakaw, ang tagal bago makulong. Kung makulong pa, ay lumalaya. Pero yung nagnakaw ng gatas at nagnakaw ng pagkain para ihain sa kanyang mga anak at ibigay sa pamilya, yun pa yung pinag-iinitang makulong. No? So, kita natin yon, no? Then, isa pang karakteristik ng political stabilization para maintindihan natin kasi lahat ito ay nakikita natin sa ating lipunan ngayon. Kaya yung sinasabi nating political fragmentation, no? Kasi itong divisyon na nangyayari sa Pilipinas, na halimbawa, yung ginagawa nilang pagtugis at pagpapahina dyan kay Mayor Duterte, no? Na kung saan ay alam naman natin na ang kapulisan ay ang operational control niyan at supervision ay nasa local na mayor. So, yung ginawa nilang pag-relieve ng police officers at chief of police ay isang nakikita ko yan. Again, this is my personal opinion. Nakikita ko yan na politically motivated. No? Kasi bakit politically motivated? Kasi nakikita ko yan na bakit mo iba-bypass ang authority ng isang mayor, Maharlika? No? Samantalang sa batas, under the Republic Act na kung saan ang may control ang mayor ay dapat abisuhan siya. Bigyan ng notice. Kasi alam naman natin na sa pamamalakad ni Mayor Baste
ay yung crime rate mo ay bumaba. Effective government. Kaya nga binibisita yan ng mga turista ang Davao dahil sa issue ng katahimikan eh. So, bakit politically motivated? Kasi nakikita nila ang Davao na yan ay seat ng political opposition. Yan ay balon ng political opposition. So, kinakailangan tignan nila yan dahil malapit na ang eleksyon, alam nilang nangyayari, ngayon pa lang ay tatanggalan kita ng paa, tatanggalan kita ng lakas. Ganyan yan, Harlika, no? So, nakakagimbal kasi kaya nilang i-justify. So, ito yung sinasabi ko na sana naman, wag nilang gawin ito na para bang yung authoritarian decision ay, hindi, kasi ang PNP mataas, kami nagsusupervise. Tama po yun, pero yung ginagawa ninyo ay labag sa ating batas. Yeah, actually, Attorney Valera, ang gobyerno mismo ang nag-destabilize sa taong bayan. Kasi if you compare po no sa hakbang ng Maisog, tayo ay mga peaceful na mga tao na hindi naman tayo nag-hire ng mga truck para harangan yung mga venues at wala na mga intimidation tayong ginagawa. Katulad ng gobyerno ni Marcos now, yung harassment, yung mga death threats like ako at sa iba pa. So malinaw na ang Marcos Jr. ang tunay na nagde-destabilize sa gobyerno niya kasi dito sa mga corruption, smuggling, yung ginagawa. So tayong taong bayan, hindi tila, talagang binabaliktad pa ng gobyernong ito. Kaya nga tama ito Maharlika, no? Na kaya nagsimula ako dun sa definition kung ano yung political destabilization at ano yung elemento ng stabilization. Dahil makikita natin na lahat ng nangyayaring social unrest, economic instability, problema ng governance ng ating bansa, ang nagdulot yung administration. Kaya nga tayo mga mamamayan sa isang mapayapang pamamaraan at sa ating fundamental na batayang karapatan na makilahok at magsalita ng malaya ay nagtitipon-tipon peacefully, no, para ibigay at ipaabot sa ating pamahalaan ang ating mga hinaing. Eto na nga, lumalabas na. Kaya nga nandyan yung hakbang ng Maisog na isang pambansang kilusan na kung saan ay compose yan ng iba't ibang sektor upang ipahayag kung bakit nagkakaroon ng malaking suliranin. Kasi ito ay panawagan ng ating mamamayan sa isang mapapayapang paraan upang gisingin ang bayan at tayo ay kumilos. At mamaya sana ay mapag-usapan natin, Maharlika, ano ang pwedeng gawin ng mga mamamayan tungkol dito para sa mga mapapayapang paraan. Pero tama ka doon. Lahat ng mga binigay nating elemento kanina, ang nag-cause ng destabilization niyan ay doon mismo sa gobyerno. Kasi sila yung nakita natin yung mga kamalian, nakita natin yung mga political control. Kahit na yung mga kanilang pagpapalit ng pulisiya sa yung charter change na proposal nila, na pagbarubal nila doon sa People's Initiative, yung tinasabi natin na pagyakap nila sa digmaan at placing itong ating sambayan ng Pilipino sa isang political tension na para bang habang ang mga major superpowers, ang US at China ay nagpapadala ng kanilang mga representante para sa diplomatic and peaceful solutions sa kanya-kanyang bansa, tayo naman ay wine-weaponized at militarized, no? At pinaghahanda tayo sa gera. Hindi po yun dapat mangyari sa ating bansa. Kasi napakahalaga, isipin mo, bakit yung superpowers na magkatunggali ay nag-uusap at pinalalakas at pinagtitibay, no? Maharlika ang kanilang trade and commerce relations. Bakit tayo hindi? Dahil ba mahina at walang kapangyarihan ang Pilipino? Dahil mahirap tayo?